Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoong mga hinday. Kaway-kaway! Ayan, sa araw po na to, andito po ako sa Catalunan, Davao City. At kasama ko ngayon si Sir Jojo. Rom, kaway-kaway tayo Sir Jojo. Hello! Ayan, at ngayon po, napaka-interesting na araw dahil nag-side trip kami ng papa ko, nag-date kami dito. Pero dumaan kami sa farm niya dahil may kaibigan kami. Shoutout dyan kay Kyle. Hi Kyle! Hi Kyle! Ayan, so ngayon na-introduce sa akin si Sir Jojo na meron siyang interesting dito na farming. At ito na yung mga solution sa mga problem ng nasa mga subdivision, no? Ito yung small space, the power of small space. Yung balay sa uma. Uma sa balay. Uma sa balay. Ayan. Yan, sa bahay lang. It's a very small space, pero sustainable sa bahay. Sustainable siya, sustainable. Ayan. So may isda. May isda. O yan. May mga gulay. May gulay. Yan. May veggies. May manok. May manok. Oo. Ayun. May herbals. Ayan. May fruits pa. Ayun, may fruits pa. Fruits pa. May bayabas. Ayan. May tambis. Ayan. Tapos may santol pa kami. Ayan. So, napaka-interesting. So, Marami. sa mga gustong matuto ng ganitong klaseng video, i-follow niyo Sir Jojo Room. Jojo Rob. Jojo Room sa Facebook po. Ayun. Facebook. So, Sir Jojo, what happened? Ano bang nangyari? Paano nagsimula ang ganitong klaseng strategy or technique sa farming? Urban farming, kakaiba. Hello, good morning. And nagsimula siya 2007 nung kapanganak lang ng eldest ko, si Sofia Luz. Kailangan namin ng preskong gulay. Okay. Okay, preskong gulay na kailangan mahigop ni Mrs. yung sabaw niya para sa kanyang pagpadede ng bata. Okay. Opo. And then, na-realize ko na ang mga gulay pala kailangan bagong bili, lutuin na. Kasi pag ilagay mo yan sa ref, medyo malanta na yan after few days. So, naisipan ko kung pwede magtanim ng gulay. Kaya lang, nasa veranda kami, so I had to do it in pots. So, tinawag ko siya urban container garden. Ayun. So, it started with 10 square meter and then in April of 2007, nakarealize ako ng savings na 600 pesos. Okay. So, dinivide ko lang yung 600 by 10 square meter. I have 10 pesos per square, 60 pesos per square meter per month. So, i-multiply ko siya in 1 year, 720 pesos per square meter per year. Okay. Malaki ang kanyang land equivalent ratio on savings. Ayun. So sabi ko, ituloy ko ito. So came 2008, naglipat na kami dito, tapos in-establish ko yung tinatawag na Uma sa Balay. Uma sa balay. In English, home farm. Home farm. So it started with urban container gardening. Nung nagkaroon na ng system in 2008, ay tinawag ko na siyang home farm or Uma sa Balay. So until now, 18 years na kami dito, halos kompleto na yung components na kailangan namin sa farm. For example, meron kaming first is gulay, second is herbs, third is fruits, then fourth meron kaming isda, and then may manok, and then we have the fertilizer production system na dito lang namin kinukuha lahat ng abono namin from our household waste. Ayun. So we have the technology to transform waste into fertilizer with higher value because hindi lang siya para pang tanim, para din sa mga hayop. Ayun. Dito, wala kang makikitang langaw na nag-swarm. Wala. At saka walang amoy. Maski yung ipot ng mga manok namin, wala kang makikitang langaw. It is because of the technology in a probiotic immunizer na nagawa namin. Ayun. So yun yung special feature dito. Yung abono namin, walang baho, walang langaw, pati yung isda namin, hindi na namin pinapalitan ng tubig. Ayun. For the last 14 years, makikita mo pa din ang sahig ng yung bottom ng fish pond dahil we have developed this probiotic immunizer na naglilinis ng fish pond. So, yon yung special feature dito. Ayun. And the best part is every day mayroon kaming nakakain. Mamimili lang kami kung anong gusto namin. For example, saluyot. Ito. Very powerful na vegetable ito. Yeah. Super food ito. Mayroon kaming kalamansi, no? Hindi mo naman kailangan i-harvest tapos ilagay sa ref. Hindi na yan fresh. Dapat kung mag-harvest ka, galing talaga sa puno. So everything is fresh and then makapili ka. So there is what we call this fresh food freedom. Ayun. Yan. So napakadaming pala Sir Jojo kasi almost 2 decades na po ginagawa nila Sir Jojo ito. So may talagang effective na yung mga strategy na ginagawa nila sa farm nila. Sir Jojo, tanong ko lang, gaano kalaki ang space dito sa inyo? Or kaliit pala? Kasi it's a subdivision eh. Gaano ilang square meters po ito? The whole area of the lot is
150 square meter. 150. The garden is just 50 square meter including itong grahian, no? Grahian to. Tapos mayroong lawn dyan maliit, 30 square meter. So total 50 square meter. Okay. And then at the back part, doon sa likod, doon namin nilagay yung aming fertilizer production. Bionutrient harvesting facility na ang product niya ay fertilizer. So the system is ganito lang. Soil grows crop, crops become food. Food becomes waste. For us, that is waste. But for the worms, these are food. Okay? Tama. Kung mag-poop yung worm, basura na yun sa kanila. Pero para sa microbes, these are food. Okay. So pwede natin puntahan, Sir Jojo? Later. Sige. Puntahan natin later. And then, yung ipot naman ng microbes are the food for the food of the crops. Oo. So, ganyan yung kaniyang cycle. So, mayroon siyang tinatawag na circular economy. Yung at saka matatawag natin regenerative because it doesn't need any external input to sustain life forms, any life form in this garden. So, tinatawag ko ito, ang system nga niya is multi-bioponics. Mayroon tayong nakikitang hydroponics. Mayroon tayong aquaponics. Nandito lahat yun sa'yo? Mayroon akong aquaponics, pero part siya, component siya sa isang integrated na tinatawag ko multi-bioponics. Multi-bioponics. To define many lives working together to sustain life itself. That is multi-bioponics. Hindi lang kasi isda, hindi lang kasi hayop, mayroon ding microbes, mayroong uod, mayroong ibon, may butterfly, kompleto siya. So ganyan ang power ng Uma sa Balay with multi-bioponics system. Ayun. So yan. So yung mga totoong makinda, yun pala ang power of small space. Pero dapat may technology kasi yung mag-work itong system na to kung ang technology ay susundin sa inyo. Kasi tuloy-tuloy yun eh. Walang nasasayang na mga galing dito sa farm niya, napupunta din sa mga fertilization. Yeah, so pina-process nila. Yes po. Sorry kasi sustainable system. Yung natin yung last na pag-usapan. So yun Sir Jojo, at dito po sa area ni Sir Jojo na 150 square meters lang sa subdivision. Anong subdivision dito Sir Jojo? SGR Village, Catalunan Grande, Davao City. Ayan, so kung pupunta kayo dito, kunin yung number or message si Sir Jojo sa Messenger or sa Facebook niya. Kasi magbigyan kayo ng time. Ngayon kasi medyo busy person talaga to. Nabigyan lang din tayo ng chance at dumaan din kami. Nagkataon talaga na nagkatagpo yung aming mga time. Yeah. So, ayan mga totoong mga Inday, okay lang ba sir na mag-visit sila sa'yo dito? Actually, pwede siya. Magbitbit lang kayo Hindi, yan lang, tag nito, mag-advance lang para maka-prepare kasi ginagawa din naming sampayan ang garden sa salit ng space. Tama. Kasi. So may sila ang tawag dito is rain shelter. Rain shelter. Yan. So yung mga totoong mga Inday, kung gusto nyo na magkaroon ng ganitong klaseng farming, urban farming, hindi masayang yung space nyo, tulad dito, may mga kalamansi sila, may mga talong, may mga kamatis, ampalaya. Parang nila isang forest ba? Yan. Pero may technique sila doon. So hindi nyo pa basta-basta makakukuha yun kung wala kayong strategy na andun sa kanila. Actually, mayroon akong detailed lecture on how to start a home farm. Or sa video, meron ka ba sa Facebook? Mayroon akong nagawang YouTube. Ang ginawa po yung YouTube for the purpose of recording all my lectures. Hindi kailangan mag-subscribe o mag-like. Basta kung mayroon kayong tanong related doon sa paano iumpisa, paano siya gawin, I have a complete video on that sa YouTube. Ayan. So pwede sila pumunta. Later I'll tell you the YouTube channel. Pwede ko man ibigay sa iyo. Sige po. Hindi ba Jojo Rom? May Jojo Rom at UCG. At UCG? Yeah, mayroon din akong urban container. Madami pala. Dalawa. Urban container gardening. Okay. Space UCG. Ayun. So yun mga totoong mga Inday, pwede niya sa i-subscribe. Pero ngayon, sigurado interesting talaga yung mapupuntahan natin. I-video kasi Sir Jojo, pupuntahan natin yung i-explain niya kung ano yung nandito sa farm niya. Hopefully, na ma-explain niya isa-isa. So, thank you kay ma'am sa wife ni Sir Jojo. Siya po nag-video. Yan. Thank you ma'am. Tara na, mag-ikot tayo dito. Ikutin natin. Okay, sige. Hello, welcome sa Uma sa Balay. Dito tayo sa 50 square meter na home farm. Dito sa Catalunan Grande, Davao City. Yan. So, kompleto po. Kompleto in a sense na yung gusto naming kainin,
itanim namin. At saka yung gusto naming itanim, kinakain namin. Kompleto siya. Yung gusto lang kasi gusto naming makita ng mga ornamental plants, ilalagay namin dito. So basically, it's all about food. Okay. Kasi gusto namin na pagising sa umaga, yung kinakain namin is fresh, no? Fresh food talaga. So saan mag-uumpisa ito, Sir Jojo? Saan mag-uumpisa? Yung ano mo, sa pag-aalaga ba ng isda? Saan mag-uumpisa? Okay, good question, Ken. Ang pag-umpisa ng urban container garden o itong Umas sa Balay, mag-umpisa talaga siya sa pag-mix ng soil. Okay, mix ng soil. Mix the soil and then prepare the pot. For example, hanap tayo ng Sample pot. tayo. Sige. Dito tayo. Sige po. Ito na yung mga makikita dito sa farm. Yan, may isdaan, may isda dun. The best is ito kasi ito yung pinakauna kong 2007 pa ito na paso. Okay. Hindi nabubulok, so basura lang ito, okay, or recyclable. So we have the soil, no? Like mag-mix tayo ng soil, maski mga ordinaryong soil, with a good technique of soil mixing, magkagawa ka ng friable, dark, soft, cool na soil na mag-create siya ng enabling environment sa roots system ng halaman na tutubo na siya, lalago siya ng mabilis, no? So ito po yung design. So wag mong butasan sa ilalim, dito lang sa gilid. Okay. Yan, para makahinga siya. So soil, and then you prepare itong growing pot, and ilagay mo container, yung container. Ilagay mo yung soil, tapos ipunla mo yung mga seeds, or katulad sa lettuce, seedlings ito. Isi-seedling mo muna siya sa nursery. Meron kang mini nursery. Saka mo lang siya ilipat after 10 to 12 days. Ayun. Yeah, safe na yan siya. Tapos dito mo ilagay sa... Tapos after, Sir Jojo, nakapagtanim ka na, how did it come up na nagkaroon ka na idea na mag-alaga ka ng mga isda? Okay, ganito kasi yan. Di ba ang garden is ganito? Example, ito yung space mo. Oo. Para madaling maintindihan. Ito yung space. Kung itanim mo lang lahat dyan, masyadong maliit. Yan, tingnan mo, ganyan na. Dito ka mag-garden. Yeah. Pero kung the same space, parang i-double mo siya tapos iganyan mo lang. With the same space. Ito na yun. Ito na yun. Pakita mo, Sir Jojo. Doon ka, Sir Jojo. Okay, dito. Ito yung ricer. Okay. With the same space, yan. Medyo masikip talaga. Okay. Mayroon tayong eraser. So pag mag-eraser ka, ma-multiply mo yung space times 2. Yan. Opo. And then, dahil mayroon kang space sa ilalim, hukayin mo yun sa ilalim yung lupa, gawan mo ng fish pond. Okay, tama. Ang tawag nito, parang din siya aquaponics kasi yung tubig dito, pwede idilig dito. Ito manual lang. Itong nagawa namin in 2021, itong is semi-automatic na siya kasi mayroon na siyang water pump. Water pump na. Tingnan mo. Yan. Ginawa namin itong water tray to filter the fish poop kasi ang tubig nito galing sa fish pond. Okay. Katulad sa mga aquaponics. Ito yung filtration mo na. Yes, ito yung biofilter ko. Kangkong. Biofilter. Okay. Biofilter siya, kangkong. Kalilinis ko lang kahapon. So ito, binalik ko yung kangkong, lalaki ito, tapos mag-build yung kanyang root system na para talaga siyang super thick net filter na yung ipot ng isda, hindi siya babalik sa pond. Okay, masasala siya dyan. Masasala siya. Strainer siya. Tapos dito dadaan, para siyang river, magdaan dito yung tubig sa ugat ng, for example, ito. Tingnan mo yung ugat. Ito ay mint, di ba? Mint siya. Okay. Mint siya. Okay. So, makita mo yung ipot ng isda. Ganito siya karumi. Ammonia. Yan yung ammonia. Yung source ng ammonia. Nitrogen. Kainin siya ng bacteria na magiging nitrite. And then there's another bacteria kakain ng ipot ng nitrite na i-convert niya into nitrate, which is bioavailable for plant absorption. So dito dadaan yung water, and then sa third level ito, makikita mo yon. Yan. Okay? Okay, so yan. Tapos babalik siya sa pond. Malinis yung tubig, yan. Ganyan siya kalinis. Kaya nga, linis Malinis siya. So, ang overflow ng pond, ginawa ko din siyang source ng water ng manok. Okay. For example, ito. Drain up ko yan siya, tapos may nakabaon dito na tubo. Dito. Dadaan siya dito sa... Ayan ang manok. Manok, yan. Ayan. Bago ko binalik sa bigger pond dito sa baba, ginawa ko siyang water sa manok na dito siya. Yan. Dadaan. So, yung mga parang putik dyan,
nakakain din ng manok a source of nutrients din Okay. sa kanila. So, at saka kung saan yung water, doon yung bacteria, pati yung bacteria ng isda, andyan sa manok. So, connected yung kanyang, parang nakukonect mo din yung bacteria. Yes. So, parang immunize sila lahat. Mapapansin mo, yung ibang manok dito, mga 12 years na, mga 5 years or 6 years, ganyan, hindi pa din siya nilalangaw. Wala siyang langaw. It's because of the bio-nutrient, yung kanyang natural bioimmunizer na pinapainom namin sa kanila. Ayun. Nagaling lang din sa aming basura. So itong design na to, ginawa ko siya Ito para yun. magkaroon siya ng shade. Lahat ng mga tinanggal ko na mga damo, Oo. Diyan mo nilagay. ko lang siya, tapos yung kanyang mga pudpud katulad nito, Okay. magiging pagkain din siya ng manok kasi gusto ng manok na hukayin ito. Oo. Gusto nila anuhin yan kasi mayroon pa ding protein yan, yung sustansya. So, nahalo siya sa ipot ng manok. Pagkahalo ng ipot ng manok, kinakaykay niya yan. Tapos lumalabas dito yung, dahil sa kinakaykay niya, sila na yung nagmix. Okay. Sila na din yung pulverize at saka sila yung nagsala kasi sa proseso ng kanilang pagkaykay, yan, lumalabas dito yung medyo malinis na siya. So ito na yung ginagamit mo pang mixing pa. dito sa soil mo. Itong nagiging soil namin, mataba na siya, haluan ito ng 1 part, kung isang parte ng lupa, kalahating parte ng uling, kalahating parte ng ipot ng manok or any animal manure na hindi kumakain ng karne. And then that is magiging 2 part na siya kasi 1/2 and then 1 ang lupa tapos dalawang part din ng bunot or rice hull. Okay. So yun yung mixing. Yun yung mixing ng soil natin, yun yung ilalagay natin dito. Ayun. And regularly, hindi mo siya punuin. Magtanim ka, kunting lupa lang sa container, and then patung-patungan mo na lang siya. Hindi mo ipunuin diretso. Parang i-feed mo din siya ng soil. So ito yung lettuce. Ang technique namin dito, magtanim kami, and then the other batch by batch, katulad nito, mayroon ng harvestable doon sa likod. Pag mag-umpisa na kami mag-harvest sa Romania, no? Parang loose leaf siya. Actually, hindi ako familiar sa mga variety ng lettuces ngayon. Romaine, alam ko yan, yung iceberg. Pero yung iceberg, hindi ba siya nag-perform ng head dito sa syudad? Kasi sa lowland. Yeah, lowland siya. Pero ito, masarap siya kasi crunchy talaga to. So, siguro, parang lolorosa yata ito. Anyway, sige, ganito. Dapat magtanim ka sa garden mo, hindi yung sabay-sabay. Not unless ibenta mo siya. Dahil pangkain lang siya, you need to have a consistent supply of lettuce para mayroon ka makakain everyday. So ang technique mo, pag mag-umpisa ka na mag-harvest ng first batch mo, magtanim ka na ng second batch. After 10 days, pwede mo na ilipat. Okay. And after ganon kabilis. 20 days, mag-harvest ka na din. So 1 month lang. Staggered siya. So every day, mayroon kang harvest. So yun yung technique dito. That's why we sustain for 18 years already doing the Umasa Balay. Kasi yung objective namin na mayroon kami makakain everyday. Hindi kami nagbebenta. Yun. Ang sa amin lang, for consumption. Personal. Kami na yung market ng sarili naming instead na may yung pera namin lalabas kasi bibili kami ng lettuce, i-save na lang namin. Tama. Kaya mayroon akong sinasabing land equivalent ratio savings. Ngayon lang masasabi ko it started with 720 pesos per square meter per year. Pero dahil ngayon na everyday nag-harvest kami, systematic itong technique namin na everyday kami mag-harvest, ma-price namin siya at 600 pesos per day ang savings namin. Biro mo, lettuce almost everyday ang kinakain mo. Kung bilhin mo yun sa restaurant, mahal yan. So i-price ko siya based sa ano ang price doon sa restaurant. So pwede ko pamahalan, pwede ko din gawing mura. Ayan. The good thing is the freshness, hindi mo siya mabibili. Ayun. It can only be available, it will only be available in your home farm. Freshly from farm. Fresh, yeah. Tong table. Yeah, and the biggest impact is for example, ako masakitin ako dati 2007, I started 2007.
3 times ako na hospital for 3 years, 5 times for 3 years na hospital ako. Sa awa ng Diyos, nung nag-umpisa ko mag-garden for the last 18 years, hindi ako nakapasok ng hospital. Very good. Dahil sa dreaded na sakit. Yun. Kasi sakit ko dati, medyo may problema na ako sa digestion. Parang almost ulcer na siya. Pero dahil sa gardening, ma-attribute ko na yung parang health status ko ngayon is because of the way of life na pinapractice namin dito. So kung i-total ko yung lahat, malaking savings yan. Kaya lang, non-cash. Totoo yun. Non-cash. Yun. Yung hindi nila, yung iba kasi hindi nila napapansin yun. Non-cash. I'm a person na hindi masyadong particular doon sa income. More sa akin is more on the outcome. Beneficial. Yeah, and the impact Personal, sa wants, happiness. Tama. Yung everyday ka nag-harvest na, ay, parang mas nagmahal ngayon ng kamatis, hindi ka affected sa prices na increase ng labas. Tama. Yung price fluctuation dahil mayroon kang sayo. Oo. So sabihin man nila na, ay, maliit na yung kamatis mo, sabihin ko din na, anyway, kung malaki yung kamatis, i-slice mo din yun eh. So, okay lang, importante ba rin ka nakakain. Yes, And tama. the impact is happiness every day and contentment in life. So, Tama. that's why, in the last 14 years, mayroon na akong trabaho na nagle-lecture, nagti-training, consultancy, pero I still attribute it to the way of life we are doing. Kasi yung training ko naman related doon sa pag-spread out ng concept ng umasa balay. Ayan. So sa mga gustong mag-ano kay Sir Jojo, pwede niyo po siya i-contact. Yes. Yan, sa messenger niya or sa number niyo Sir Jojo. Ano number niyo Sir Jojo? Sabihin, pwede bang sabihin sa kanila? Pwede. Sige po, sabihin niyo na lang. My number is Globe 0917-703-1509. Ang messenger ko is, or ang Facebook ko, Jojo Rom. Jojo space ROM. Ayun. Jojo So, Rom. thank you Sir Jojo. Sir Jojo, anong mga isda meron kayo dito ngayon? Balik tayo dito sa ano mo Sir Jojo. Itong isda ko dito is, this is an experimental batch. Experimental batch siya ng cream dory. Cream dory. Cream dory siya. Okay. 2000, ano pa ito? 2011? Yeah, 2011 pa ito. Okay. Ilang piraso niya Sir Jojo? 2025. Oh, marami pala oh. Yan. Uy, ilang stocking yan? Dati 400 yan. Yung iba, kinain na namin. Ito, pet na lang sila kasi